Hi guys, so pag-usapan natin ngayon ang stock market dahil baksak po ito ngayon. So it means marami pong ah, nagba-back out sa mga investment nila dahil na rin ito sa mga situation na nangyayari sa ating bansa like yung trust and corruption. So yan yung pinaka main issue kung bakit bumabaksak yung ating mga shares or yung mga presyo ng bawat shares sa mga company. Pero habang bumabaksak po yan, pwede natin gawing opportunity para tayo ay mag-invest ng konti, kahit konti-konti lang, para magkaroon tayo ng investment. Kasi yung mga presyo nila, gaya nitong BDO, Metrobank, saka BPI, nasa ano sila yung tinatawag na mababa yung kanilang presyo. So parang may discount. So unang-una, itong Metrobank, pag nag-invest ka dito, meron ka ditong dividend. Currently, yung last dividend nila, ang binigay nila is 7.5% from what I remember. So, nasa ganun yun, 7.5 or 7.6. So, maganda po mag-invest dito sa Metrobank and pati na rin dito sa BDO and BPI. Pero suggest ko, pwede ka rin naman mag-invest din sa tatlo. Pero kung habol mo is dividend, Metrobank, and kung habol mo is growth, BDO, then kung ang habol mo ay uh, pareho, so BPI. Yun yung perception ko. Kasi pag tinignan po natin ang BPI, ito po yung BDO. Ang dividend niya last time is 3.53%. So si BPI is 4.10%. Then si Metrobank is, wow, 8% pala, hindi pala 7. So yun po yung parang binigay nila na dividend. Pero not sure, trailing dividend kasi ito eh. So pero pang sa pagkakatanda ko nasa 7% mahigit yung last dividend nila. So kung 8%, kunyari nag-save ka ng 100,000, magkakaroon ka ng 8,000. 8,000. Then kung meron ka ng, kung milyonaryo ka naman, tayo hindi tayo milyonaryo eh. Pero kung milyonaryo ka, marami kang savings. So pwede mong i-invest sa Metrobank. So itong tatlong to, itong BDO, Metrobank sa BPI, alam naman natin top 3 sila ng mga bangko dito sa ating sa Pilipinas. So blue chips sila. Pag sinabing blue chips, parang yung mga matatag na company. So kung nag-invest ka, medyo sure ball tayo. So wala naman sure sa business, pero mas mataas yung percentage na hindi sila babaksak. Kasi may tinatawag na mga basura stock. Doon kalimitan nawawala yung pera ng mga tao eh. Kasi parang nagsusugal sila doon sa mga basura stock. So parang pag nag-invest ka doon, nagbabaka sakali ka na tumaas bigla. Yun. Pero kung gusto yung safe investment, stick lang tayo sa mga blue chips. Ako kasi sa mga BDO, MBT, NBPI tayo nagpo-focus eh. Pero more on MBT kasi gawa nga ng dividend and itong BDO. So meron din tayong investment sa global, sa AI kasi ako personally, I'm a believer of artificial intelligence. Naniniwala ako doon. So meron tayong tinatawag na index fund doon na pwede kayong mag-invest sa AI. So long term din yung pananaw ko doon kasi yung AI kasi marami ano yan eh. Marami pang kailangan i-feed. Kasi nag-aaral din tayo niyan. Part yan ng ating ginagawa, yung machine learning. So may experience tayo kahit paano. So alam natin yung mga pagkukulang or mga tinatawag na negative or cons when it comes to artificial intelligence. But I believe na nag-i-improve yun over time. Maybe 5 to 10 years. And may mga ginawa na rin tayong mga AI-based system. So, yun. So, pero ngayon, dito sa ating Philippines, sa local, uh, just try to invest like 5% or 10% of your savings sa mga BDO, MBT, or BPI. Yan. Pero itong Metrobank, supportahan natin yan kasi tawag dito, undervalue talaga yung presyo niya tapos maganda yung dividend niya. Yan. Saka ano to, medyo mas mabait to sa MBT kaysa kay BPI. Ito rin sa BDO medyo mabait to. Ito ang pinaka-strict to sa BPI. Yan. So hanggang dito na lang guys. Gaya ng sinabi ko, when there is fear, andyan din yung opportunity for future gains. So hanggang dito na lang. Please subscribe. Thank you for watching.